Good morning everyone or magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ang isi-share ko sa inyo is itong aking sampalok. As you can see, parang totoo na yung puno niya is ito. Actually, this is a bantigi. Yung puno nito tapos maliit pa lang itong sampalok, tinanim ko na sa loob, sa gitna itong puno ng bantigi. So, this not too small, it's a little quite big. Then napuno na ng gamot at you can see yung mga dahon niya is tangtang. Then there small na shoot na lumalabas. Then there are parts here sa upper na namamatay na talaga yung sanga. So as in hindi ko makaya itong i-repat because walang makatutulong sa akin at saka it's very heavy. Yung sinubukan namin, kailangan pa ng 3 tao para pag-take off this not include the pot but only the plant lang. So nasa around mga 60 siguro, 60 kilos. So mabigat talaga, hindi ko makaya. So ang gagawin ko na lang dito, update, this is an update siguro na ang gagawin ko na lang dito is i-defoliate ko ito. Okay na lang, it is natural man na lahat ng mga kahit sa totoong puno or sa bonsai na may mga sanga na mamatay. So, kaya na lang. So, i-defoliate ko ito. Tapos, hindi ko na, kasi hindi ko maangat. So, ang gagawin ko is hukayin ko ito sa gilid ng mga portion. So, step by step, banda first, episode. So, first, how many, dito muna sa pikas, tanggalan ko ng rot, ikakat ko. Then, after for how many weeks na naman, doon naman sa kabila magkakat ng rock. Then, re-replace ko ng bagong soil. Yun na lang ang gagawin ko para let's hope na masurvive pa itong aking tamarin. So, try ko i-video ito sa malapit. So, 2 puno ang linagay ko dito. So, makikita nyo paano pinapasok, palabas-labas ko itong mga sanga na ito with this bantigi na punuan. So, pakita ko sa inyo, ipo-focus ko. So, bali, ditong banda is the front. Then, yan, may yung yan, sanga or punuan sa sampalok na lumabas. Then, dito tayo sa likod. So, hindi ko alam kung matapos ko ba ito for this morning kasi pag maabutan ako ng init, hinto na ako. Then, this is yung punuan niya. Yan, 2 puno. Pinasok ko dyan ko sa loob. Then, sa bunga ni. Yan. So, bali yung sampalok, tinanim ko sa loob ng bantigi. Yan, makita niya. Yan, pumasok siya sa butas. So, ito ang minsan nakalimutan ko, mabantigi itong puno. This is sa sampalok. So, yan. So, ang tagal ko rin itong natapos bago ito nagkaganito. So, there are how many years na naging maganda na siya for this day. Napuno na yung kuan. Yung pat niya ng gamot or ugat. So, yun na ang itsura niya. So, yun ang mahirap sa pag-maintain ng malaking bonsai. So, mag-start na ako mag-defoliate, saka hukayin ko sa baba. I try ko i-trim yung mga ugat na lang, then palitan ng bagong soil. So, yun na lang. So, I already here 5 minutes. So, para mangyari nito episode by episode. So, this is isa lang sa ma-share ko sa inyo for this morning, together with yung paano ko na bawasan kaunti ng sakit sa paa ko. Hindi ko sa inyo na matapos ko itong paggawa nito for this morning. So mag-umpisa na ako. So ang gawin ko dito is para least sakripisyo sa ugat niya, is tanggalin ko itong mga dahon. So hindi masyado mahirapan yung mga ugat sa loob na nakapuno-puno na, o na tawag sa Tagalog yan. So
tanggalin ko ito lahat ng mga dahon. Then kung maaari itong mga wire na ito is tanggalin ko na rin. So wala na akong babaguhin dito, i-trim ko na lang ito palagi na magawa ko for this situation na mahirap ako mag-ano. So I'm sure na sa ilalim puno na ito ng ugat kasi kahit anong lagay ko ng tubig ang mangyari is ano pa rin hindi na ano siya, hindi nag-bloom. So in fact nangalaya ang mga bunga. Try ko makuha itong, hopefully makuha. Kasi sinama ko itong old pot sa pag tanim dito. So madala. So ang gagawin ko is yan. So ang hirap. May ano kasi, sana to. Yan. Yun ang kukunin ko. May itong pag-transfer ko dito sa malaking pot is yung old pot. Hindi ko na lang siya tinanggal. Then, bali dalawang pot ito kaya sobrang bigat. So, dito, try ko na lang, ganito na lang muna ang gagawin ko. Just hope na ginamit. Ito na yung basag, tanggalin ko. Pati yung anchor, tinanggal ko para maano. Okay. Natanggal na. So ito, kailangan ito tanggalin kasi para maraming pag-anuan sa mga ugat. Pagtuyok-tuyukan. So itong anchor, pinutol ko na lang. Anyway, hindi man maukal. So ganito kahirap pag magawa ka ng bonsai na malaki. Tapos ikaw lang mag-isa. Then there's the time na you need to repot. Mahirapan ka, you need manpower. Except kung mayroon ka mga parang pulley dito. So yun ang gugupitan ko, itong mga ugat na ito. Tapos palitan ko ng bagong Sa ilalim yung ang rami, daghan na kasyang ugat. Then ang gawin ko dito is this area pa lang. This area ang tatanggalan ko ng root. Then after that, after a month, doon naman ako sa kabila. If ever may failure ito, kung mamamatay ito, wala na akong magagawa. At least I try my best na mapalambo ko siya or masisave ko siya. So kunan ko na ng mga around 116 siguro sa mga root. So ito yung sa ilalim. Yan. So yung nakuha kong mga root. So bali next month dito naman ako sa kabila. Tapos nagupitan ko na, dipulit ko na dito bandang harap. Then I think I will fill up na with na yan, soil. Because palayo din camera gamay. Mag-fill up na ako ng soil because magpahatid na yung anak ko, may exam siya ngayon. So ito na lang ang naisipan ko na paraan. Kasi pag
take off ko ito, ang grabe ang haba ng proseso para maging magtanggal ng mga root. So mahirap yung magbonsai tayo ng sobrang laki tapos wala tayong maintenance or yung tawag natin na hindi tayo maka-hire ng mga artist ba yung tagigupit sa ating alagang bonsai. So ito ang mangyari. Yung last na may nagpunta dito, sabi niya kukuha daw siya ng salak sasakyan kasi bilhin niya itong tatlo, wala man ibalik, hindi man nagbalik. So yan ang ginawa ko, ako na lang ng gialutan. So maybe this afternoon patuloy ko ito o maka-uwi ako na maaga, patuloy ko ito, pero mag-i-end muna ako of this my video because patid pa yung anak ko sa school. So for this morning, ito lang sana ang masishare ko sa inyo. Pasensya na po sa Tagalog po, hindi ako masyadong marunong Tagalog. Ito lang muna ang masishare ko sa inyo with my tamarin, yung pinakamalaki sa akin na bonsai. Although ito lang malaki, itong dami, pero sa likod hindi masyadong malaki, mga around 3 inches yata ang diameter yung niya. So patuloy ko na lang ito after na kita yung simula nang mag-init ito, so mag-give up na ako. So again, ito lang muna ang masishare ko for this morning, may tamarin. Share ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa aking mga bonsai materials dito sa maliit ko na bonsai garden. So again, hopefully mapanood niyo ito, at saka feeling ko lang na huwag niyong kalimutan na tignan nyo o panoorin nyo yung mga may mga ad sa aking video, advertisement. Bali, so kahit hindi ninyo panoorin yung video ko, importante mapanood nyo yung advertisement kasi yun ang makakatulong sa inyong lahat sa pagpapanood itong aking video. Have a nice morning ahead of you. God bless you all. Bye-bye.